Tag-init ng 1995, sa isang liblib na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre, nakatayo ang isang maliit na monasteryo, ang monasteryo ng Inmaculada Concepcion. Ang bukang liwayway sa araw na iyon ay pinaghaharian ng isang tila nagngangalit na buhos ng ulan. Walang awa nitong hinahagupit ang lumang bubong na tisa na daan-daang taon nang nakatayo, ang dumadagundong na tunog na parang kulog na nagmumula sa ilalim ng lupa ay yumanig sa mga puno sa paligid na tila ba ang buong kabundukan ay nananaghoy. Ang masangsang na amoy ng mga nalantang dahon at basang lupa ay bumalot sa hangin. Ang lugar, na tila lubos na hiwalay sa labas ng mundo, ay parang isang lumang muog na kinalimutan na ng panahon. 5:00 ng umaga, ang matandang tagapag-alaga ng monasteryo, habang naghahanda para sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ay binabayo ng malamig na ulan habang inaakyat niya ang mga hagdanang bato patungo sa pangunahing kapilya. Mahigpit niyang hawak ang isang bandehang may dalang almusal. Ang lamig ng ulan na tumatama sa kanyang kapote ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Gising na kaya si Madre Consuelo, naisip niya. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang maamo at magandang mukha ng batang madre na laging mas maagang gumising sa lahat para manalangin sa harap ng altar. Sa edad na 24, tinalikuran niya ang sekular na mundo upang italaga ang sarili sa isang buhay ng paglilingkod sa mahirap na kabundukang ito. Minamahal siya ng matanda na parang tunay niyang apo. Nang makarating sa harap ng kapilya, hinawakan ng matanda ang makapal na pintuang gawa sa kahoy gamit ang kanyang mga kamay na madulas dahil sa ulan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ito ay mahigpit na nakasara mula sa loob. Ang pinto, na karaniwang bumubukas nang walang kahirap-hirap, ay hindi man lang kumatig na para bang ito ay isang pader. Nakaramdam ng kaba ang matanda. Walang anumang dahilan para ikandado ang pinto mula sa loob sa monasteryo na ito. Madre Consuelo, hindi ito nakabukas. Bubuksan ko na po ha? Sigaw ng matanda habang buong lakas na itinutulak ang pinto gamit ang bigat ng kanyang buong katawan. Gumawa ng nakakabinging ingay ang lumang kahoy. Ang trangkang kahoy sa loob ay umabot sa sukdulan at nabali ng may malakas na lagutok. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, nag-iwan ng siwang patungo sa kadiliman. Sa sandaling iyon, isang matapang na amoy ang sumalakay sa ilong ng matanda. Hindi ito ang karaniwang banal na amoy ng insenso na dapat ay nasa loob ng isang monasteryo. Ito ay isang matalas, marahas na amoy kemikal na tila sumusunog sa kanyang ilong. Isang matinding pangamoy ng isang espesyal na kemikal na nagpadama sa kanyang mga mata ng hapdi at tila nagdulot ng pulikat sa kanyang lalamunan. Ang amoy, na humalo sa maalinsangang hangin ng tag-ulan, ay amoy ng kamatayan at artipisyal na bagay na hinding-hindi dapat umiral sa isang banal na lugar. Napakunot ang noo ng matanda at tinakpan ang kanyang bibig at ilong ng manggas habang humahakbang papasok sa madilim na kapilya. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa lugar na tanging ang tunog lamang ng ulan ang maririnig. At doon, napadako ang kanyang tingin sa paanan ng imahe ng birhen na nakatayo sa harap ng altar. Isang mahinang tunog ng pagkabigla ang kumawala mula sa lalamunan ng matanda. Nakahandusay doon si Madre Consuelo. Hindi lamang siya basta nakahandusay. Ang kanyang payat na leeg ay pilipit sa isang kakatuwang anggulo na hindi kayang gawin ng tao, at ang kanyang mga kamay at paa ay nanigas na tila dumanas ng matinding paghihirap. Ang kanyang mukha, na laging payapa, ay ngayoy puno ng sakit, at ang kanyang mga matang dilat ay nakatitig sa kawalan. Klang! Nahulog mula sa mga kamay ng matanda ang bandehang dala niya. Ang mga babasaging plato ay nabasag at ang pagkain ay kumalat sa malamig na sahig. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang pakiramdam mula sa kanyang baywang pababa ay ganap na nawala. Napaluhod na lamang siya, nanginginig na tinatakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang takot ay pumipi sa kanyang lalamunan, tanging isang paos na tunog ng paghinga ang lumalabas. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog na tila sisirain ang kanyang mga tadyang.
hindi lamang ang kalagayan ng bangkay ang hindi pangkaraniwan. Sa kabila ng malagim na pagkamatay, walang kahit isang patak ng dugo sa paligid ni Madre Consuelo. Ang sahig ay hindi natural na maputi at tila natutunaw. Para bang may nagbuhos ng napakaraming malakas na kemikal na pang-industriya, tinunaw ang dugo, balat at lahat ng bakas. Walang naiwang hibla ng buhok, walang bakas ng paa. Isang perpektong saradong silid na nakakandado mula sa loob. Isang napakalamig at napakaperpektong pinangyarihan ng krimen na isinagawa sa harap ng altar ng Diyos. Ilang minuto ang lumipas, nanginginig sa takot, gumapang pabalik ang matanda sa opisina ng monasteryo. Ang tunog ng dial ng itim na rotary phone na pinihit ng kanyang mga kamay na puno ng putik ang bumasag sa katahimikan. Hindi nagtagal, ang nakabibinging sirena ng mga sasakyan ng pulis ay umalingaw sa matatarik na daan ng kabundukan na tila pumupunit sa katahimikan. Ang masamang pula at asul na ilaw ay nagbigay ng nakapangingilabot na anino sa mga basang puno. Ito ang tunog na naghudyat sa simula ng isang mahaba at walang katapusang 15 taon ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng malakas na ulan, umalingaw ang tunog ng mga yabag na tumatakbo paakyat sa mga hagdanang bato ng monasteryo ng Inmaculada Concepcion. Ito si Miguel Reyes, isang bagitong investigador na kalilipat lang sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang basang-basang suit habang humahakbang siya papasok ng kapilya. Sa sandaling iyon, kumunot ang kanyang noo. Automatiko niyang tinakpan ang kanyang ilong at bibig gamit ang panyo. Ang loob ng kapilya ay puno ng matapang na amoy kemikal na tumutusok sa mata. Ang hindi natural na amoy na iyon, na humalo sa alinsangan ng kabundukan, ay naglalabas ng nakalalasong singaw na tila tumatangging langhapin ng baga ng tao. Kinuha ni Reyes ang kanyang flashlight at tinanglawan ang madilim na kapilya. Sa dulo ng liwanag ay ang bangkay ni Madre Consuelo, nakahandusay sa sahig sa isang kakatuwang anggulo. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ni Reyes kaysa sa kalagayan ng bangkay ay ang di pangkaraniwang kalinisan sa paligid nito. Walang karaniwang lawa ng dugo na makikita sa isang malagim na pinangyarihan ng krimen. Walang mga tilamsik ng dugo, walang bakas ng paa ng salarin, ni bakas ng anumang paglalaban. Ang ibabaw ng sahig ay natunaw at namuti dahil sa isang malakas na uri ng kemikal. Matapos ang pagpatay, nagkalat ang salarin ng napakaraming kemikal upang literal na tunawin at burahin ang lahat ng bakas na mag-uugnay sa kanya mula sa dugo hanggang sa fingerprint at balat. Sinuri ni Reyes ang kahoy na pintuan sa pasukan ng kapilya. Dahil sa pilit na pagbukas ng matandang unang nakakita, ang trangka sa loob ay sira na. Ngunit walang dudang ang pinto ay ganap na nakasara at nakakandado mula sa loob. Ang lumang kapilya na walang bintana, isang espasyong nakasara mula sa loob na tanging ang bangkay lamang ang naiwan, isang perpektong saradong silid. Paano siya nakalabas? At ang dami ng kemikal na ito ay hindi normal, bulong ng mga veteranong investigador na kararating lang, nagkatinginan at umiiling. Tinitigan ni Reyes ang natunaw na sahig at naramdaman ang panlalamig sa kanyang likuran. Hindi ito isang padalos-dalos na pagpatay. Ito ay isang gawaing maingat na binalak, isang kilos na puno ng malamig at walang awang kasamaan. Alam na alam ng salarin ang istruktura ng monasteryo. Naghanda siya ng mga kemikal para sa pagtatago ng ebidensya at bumuo pa ng isang saradong silid na panlilinlang. Makalipas ang 2 araw, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malamig na ulan. Sa isang walang buhay na silid autopsiya ng Medical Legal Office sa Metro Manila, nakahiga sa isang malamig na stainless steel na mesa ang bangkay ni Madre Consuelo. Ang tanging maririnig sa silid ay ang monotonong ugong ng bentilador. Isang mediko legal na may suot na guwantes na goma ang humawak ng scalpel at tumayo sa harap ng bangkay. Mula sa viewing room sa likod ng salamin, tahimik na pinapanood ni Reyes ang eksena. Umalingaw ang mapurol na tunog ng scalpel habang hinihiwa nito ang balat. Ang autopsiya ay nagpatuloy ng walang emosyon ngunit maingat. Ngunit nang magsimula ang paghiwa sa tiyan, biglang tumigil ang kamay ng mediko legal. Ibinaba niya ang scalpel sa isang tray at huminga ng malalim.
Mula sa speaker sa likod ng salamin, umalingaw-ngaw ang malungkot na boses ng mediko legal. Buntis siya. Isang bulungan ang kumalat sa mga investigador sa viewing room. Napalunok si Reyes at idinikit ang kanyang mukha sa salamin. Base sa laki ng fetus, 5 buwan na siyang buntis. May anyo na ng isang tao. Isang mabigat na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa malamig na hangin ng silid autopsiya. Isang batang madre na tinalikuran ang sekular na mundo upang mamuhay sa daan ng Diyos. Sa loob ng kanyang sinapupunan ay isang bagong buhay na 5 buwan na. Ang ibig sabihin, hindi lang ang buhay ni Madre Consuelo ang kinitil ng salarin, kundi pati na rin ang isang munting buhay na hindi pa nasisilayan ang mundo doon sa malamig na sahig ng kapilya. Hindi namamalayan ni Reyes na mahigpit na niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad na halos magdugo. Sino at bakit may gagawa ng ganito kalupit na bagay? At sino ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan? Ngunit bago pa man matuklasan ng pulisya ang katotohanan, ang sitwasyon ay lumiko sa pinakamalalang direksyon. Ang nakakagulat na balita tungkol sa pagbubuntis at brutal na pagpatay sa madre ay na-leak sa media ng isang tao mula sa loob ng pulisya. Kinabukasan, sabay-sabay na ibinalita ng mga news program ang iskandalosong insidente. Ito ang simula ng isang magulong media circus na puno ng kalapastanganan sa mga namayapa, ang lihim na buhay ng isang tiwaling madre, buntis, habang naglilingkod sa Diyos. Isang trahedya dahil sa sigalot sa pag-ibig. Kinabukasan, ang mga headline sa mga tabloid at lingguhang magasin ay puno ng mga salitang kasuklam-suklam. Sa mga talk show sa TV, ang mga komentarista na may mapanuyang ngiti ay nagbigay ng mga walang basehang espekulasyon tungkol sa personal na buhay ni Madre Consuelo at kinondena siya. Walang sinuman ang nagtanong kung bakit siya kailangang patayin o kung sino ang gumawa ng ganito kalupit na krimen. Sila ay nagkumpulan lamang sa iskandalo ng isang madre na dapat sanay malinis ngunit nagkasala at binabato siya mula sa isang ligtas na lugar. Ang publiko ay nagpakasasa sa paghuhusga sa isang patay upang bigyang kasiyahan ang kanilang baluktot na pakiramdam ng katarungan at pagkamausisa. Wala silang pakialam sa katotohanan. Ang mga hagdanan ng monasteryo ng Inmaculada Concepcion ay napuno ng mga tao. Ang walang katapusang flash ng mga kamera ay marahas na nagliliwanag sa madilim na bakuran pagkatapos ng ulan. Sa gitna ng sigawan ng mga reporter na nag-aabot ng kanilang mga mikropono at ng tunog ng mga shutter, ang libing, na dapat sana'y tahimik, ay naging parang isang magulong perya. Sa isang sulok ng kapilya, ang 3 matatandang prele na nagpalaki kay Madre Consuelo mula pagkabata ay magkakatabing nakaupo. Hawak nila ang kanilang mga gasgas na rosaryo. Ang kanilang mga daliri na parang tuyong sanga ay nanginginig at ang mga luhang walang tunog ay walang tigil na dumadaloy mula sa kanilang mga kulubot na mukha. Tiniis nila ang matinding taglamig, naglakad para mamalimos, binawasan ang kanilang sariling pagkain at isinantabi ang bawat sentimo ng donasyon upang palakihin ang mga ulilang ipinagkatiwala sa monasteryo. Ang bunga ng kanilang pagmamahal ay ngayoy nakahimlay sa isang malamig na kabaong at dinudungisan ng lipunan. Ang kanilang mga puspos na dalangin ay nilamon ng liwanag ng flash at ingay at walang sino man ang nakarinig. Sa sandaling iyon, biglang nagkagulo ang bakuran ng isang itim na luxury car ang huminto, bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na damit panluksa ang bumaba. Ito si Jose Joey Sandoval, isang elite na abogado. Kasama si Madre Consuelo, lumaki siya sa monasteryo na ito at sa tulong ng mga praile na ipasa niya ang bar exam, siya ang kanyang kapatid sa panunumpa. Nang magpakita si Sandoval, agad siyang dinumog ng mga reporter na parang mga buwitre. Sa gitna ng bagyo ng mga flash, dahan-dahan siyang naglakad na para bang may pasan na mabigat na krus at huminto sa pasukan ng kapilya. At doon, sa harap ng hanay ng mga kamera, bigla siyang lumuhod. Sumigaw si Sandoval ng sekular na pangalan ni Madre Consuelo at nagsimulang yumukod nang nakadapa ang mga kamay sa lupa. Ang kanyang malapad na balikat ay marahas
na nanginginig, at mula sa kanyang mukha na mahigpit na nakakagat ang labi, malalaking butil ng luha ang tumulo sa kanyang mga tuhod. Ang labis na kalungkutan ng isang kapatid na nawalan ng kapatid. Sa harap ng madamdaming bida ng trahedya, lalo pang tumindi ang tunog ng mga shutter na nakakuha ng simpatya ng mga reporter. Ngunit mula sa isang malayong anino, ang mga mata ni Miguel Reyes na nagmamasid sa eksena ay kasing lamig ng yelo. Iba ang nakikita ni Reyes kaysa sa kanyang mga kasamahan. Kakaiba, naisip niya. Ang tingin ni Reyes ay hindi nakatuon sa mukha ni Sandoval kundi sa pulang ilaw ng record ng mga TV camera. Sa sandaling umilaw ang pulang ilaw at naka-zoom in ang kamera sa mukha ni Sandoval, ang kanyang mga mata ay tumpak na tumitingin sa lente. Sa maikling sandali na namatay ang ilaw ng kamera habang nagpapalit ng tape ang reporter, biglang nawala ang mga luha sa mata ni Sandoval. Ang kanyang ekspresyon ay nawala at sa isang iglap, isang mukha ng matinding pagkabagot at kalupitan ang sumilip. At nang umilaw muli ang ilaw ng isa pang kamera, ang kanyang lalamunan ay gumalaw at parang isang switch na pinindot, muling bumuhos ang mga luha. Hindi iyon ang itsura ng isang nagdadalamhating kapamilya. Ito ay isang perpektong kalkuladong pag-arte upang makuha ang simpatya ng publiko at gawing bida ng trahedya ang sarili. Isang kahanga-hangang paggamit ng pagkukunwari at nakapangingilabot na katotohanan. Kinuha ni Reyes ang kanyang police notebook at nagsulat sa isang pahinang basa ng ulan, Jose Sandoval. Sa ilalim ng pangalan na iyon, may diin niyang ginuhitan ito ng 2 beses na halos mapunit ang papel. Isang perpektong maskara na nanlinlang sa publiko. Sa ilalim nito, isang hindi masukat na kalupitan. Ang intuwisyon ni Reyes bilang isang investigador ay malakas na nagbababala. Ang lalaking ito ay maaaring ang demonyo na lumikha ng di pangkaraniwang malinis na saradong silid na iyon. Ang lihim na investigasyon ni Reyes ay agad na sumalpok sa isang makapal na pader na semento. Ang resulta ng pagsubaybay sa mga kilos ni Sandoval sa gabi ng krimen ay isang malupit na dagok sa kanyang determinasyon. Sa tinatayang oras ng krimen, si Sandoval ay dumadalo sa isang malaking charity reception na ginanap sa isang pinakamamahaling hotel sa sentro ng Metro Manila. Ito ay isang marangyang pagtitipon ng kapangyarihan na dinaluhan ng daan-daang maimpluwensyang tao mula sa mundo ng politika at negosyo. Makalipas ang ilang araw, ang manager ng hotel na si Ginoong Del Rosario ay personal na bumisita sa himpilan. Ipinakita ni Del Rosario ang isang makapal na sobre na naglalaman ng 12 dosenang mga colored photo mula sa party na sinasabing ebidensya na si Sandoval ay naroroon sa buong gabi. Ang hepe ng CIDG, si Inspector Ricardo Vargas, ang tumanggap ng mga larawan at tumango ng may kasiyahan. Sa mga larawan, si Sandoval ay nakasuot ng magandang tuksedo, may hawak na baso ng champagne at nakikipag-usap sa mga kilalang politiko at CEO ng mga kumpanya. Ang ginintuang bula ng champagne, ang mga mamahaling damit na seda at ang mga ngiti na puno ng pagkukunwari ng mga makapangyarihan ito ay isang mundo na kabaligtaran ng masangsang na amoy ng kemikal at ng natunaw na sahig. At saka ng ibabang sulok ng bawat larawan ay may pulang digital na numero na nagpapakita ng eksaktong oras ng pagkuha. Inilatag ni Vargas ang mga larawang dinala ni Del Rosario sa kanyang mesa na parang pamaypay at pagkatapos ay walang pakundangang kinuha ang report ni Reyes tungkol kay Sandoval. Pak, ang report ay ibinato sa malamig na sahig na linoleum. Hoy Reyes, tanga ka ba? Umalingaw-ngaw ang paos na sigaw ni Vargas sa opisina. Anong gagawin mo sa pag-iimbestiga sa isang taong may ganito katibay na alibi? Kung may oras ka para sa mga walang kwentang imahinasyon na ito, hanapin mo ang ibang mga suspek. Pinulot ni Reyes ang mga nakakalat na papel sa sahig habang nanggigigil na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang tumingala siya, ang mga mata ni Vargas ay hindi mga mata ng isang mahigpit na superior na nagdidisiplina sa isang nasasakupan. Ito ay mga mata ng isang aso na sumisipsip sa makapangyarihan, desperadong sinusubukang itago ang isang hindi magandang katotohanan.
Ngunit sa harap ng pader ng absolutong hierarkiya ng organisasyon ng pulisya, si Reyes, isang bagitong investigador, ay walang paraan upang tumutol. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kabundukan ng Sierra Madre at ang nakasaradong kapilya ng monasteryo ng Inmaculada Concepcion ay hindi nagsasalita ng katotohanan ng gabing iyon. Kahit isang buwan na ang nakalipas mula nang itatag ang Special Investigation Team, wala pa ring natagpuang matibay na ebidensya at ang kaso ay ganap na natigil. Ang mabigat na presyon ay unti-unting sumasakal sa mga investigador. Dahil sa pagod mula sa mga gabing walang tulog, ang mga investigador ay unti-unting nawalan ng gana magsalita at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa himpilan. Ngunit si Reyes ay hindi sumuko. Gabi-gabi, matapos umuwi ang ibang investigador at patayin ang mga ilaw, siya lamang ang nananatiling nakaupo sa kanyang mesa. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang desk lamp. Patuloy na sinusuri ang mga larawan mula sa party na isinumite ni Del Rosario. Habang umiinom ng kape na lasang putik, isa-isa niyang sinusuri ang bawat larawan gamit ang isang magnifying glass na para bang butas na ang mga ito. Ang ngiti ni Sandoval sa mga larawan ay laging perpekto. Ang mga oras ng pagkuha ay tila walang puwang, bawat minuto ay naitala. Teka, huminto ang mga mata ni Reyes sa isang punto. Inayos niya ang mga larawan ayon sa oras ng pagkuha at isinulat ang timeline sa isang whiteboard. 7:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM. Ang mga oras na maayos na naitala ay biglang tumalon sa susunod na larawan. Ang oras sa susunod na larawan ay 0:00 PM, 0:00 PM. Hinigpitan ni Reyes ang pagkakahawak sa magnifying glass. Mayroong eksaktong 2 oras na patlang sa pagitan ng mga larawan. Isang patay na oras kung kailan nawala si Sandoval mula sa marangyang bulwagan na puno ng daan-daang panauhin at muling bumalik. Mula sa hotel hanggang sa monasteryo ng Inmaculada Concepcion sa Sierra Madre, kung mabilis kang magmamaneho sa gabi, aabutin ito ng halos 40 minuto papunta. Kahit na ibawas ang oras ng paglalakbay pabalik, mayroon pa ring 40 minuto na natitira. Sapat na oras upang likhain ang di pangkaraniwang malinis na saradong silid at tunawin ang lahat ng ebidensya. Sa tila hindi masisirang alibi, isang maliit ngunit nakamamatay na bitak ang lumitaw. Kinaumagahan, agad na nagtungo si Reyes sa hotel at hiniling ang CCTV footage ng underground parking. Ngunit si Ginoong Del Rosario, na may pilit ng ngiti, ay dinala si Reyes sa isang madilim na server room sa basement. Ilang araw na po ang nakalipas, pumutok po ang isang tubo. Nabaha po ang server, sabi ni Del Rosario na may madamdaming buntong hininga. Ang hard disk na kanyang iniabot ay hindi natural na kinakalawang at basang-basa. Kinuha ni Reyes ang hard disk at matalim na tiningnan ang sahig. Sa kabila ng sinasabing pumutok na tubo, walang kahit isang mantsa ng tubig sa sahig ng server room. Ito ay ganap na tuyo. Nang bubuksan na sana ni Reyes ang kanyang bibig upang itanong ang tungkol sa kontradiksyon, isang malakas na braso ang marahas na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, si Inspector Vargas. Tama ang sinabi ni Ginoong Del Rosario, hindi na kailangan ng karagdagang investigasyon. Babalik na tayo sa himpilan. Napanganga si Reyes ngunit hindi niya kayang suwayin ang absolutong utos ng kanyang superior. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita si Reyes sa monasteryo ng Inmaculada Concepcion para sa muling pagsisiyasat sa lugar ng krimen. Kahit na lumipas na ang ilang oras mula sa insidente, ang amoy ng nakapangingilabot na kemikal ay bahagyang nananatili pa rin sa kapilya. Tinanglawan ni Reyes ang bawat sulok ng kapilya gamit ang kanyang flashlight, gumapang sa malamig na sahig at kinapa ang mga siwang sa pagitan ng mga tabla gamit ang kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, habang sinusuri ni Reyes ang maliit na espasyo sa pagitan ng base ng imahen at ng pader, isang maliit at matigas na bagay ang sumagi sa kanyang mga daliri. Gamit ang isang tiyani, maingat niyang inilabas ito. Ito ay isang butil ng rosaryo na nabiyak sa gitna. Sa ibabaw nito ay may malalim na mga bitak na tila inukit na nagaganap lamang kapag ang isang bagay ay mahigpit na kinuyom ng kamay ng tao hanggang sa sukdulan.
Inilagay ni Reyes ang butil sa isang evidence bag at tumakbo papunta sa mga matatandang prele. Nang makita nila ang laman ng bag, nanlaki ang kanilang mga mata at nanginginig na tumango. Walang dudang isa ito sa 108 butil ng isang espesyal na rosaryo na kanilang ginawa para kay Sandoval, na gawa sa kahoy ng isang puno na tinamaan ng kidlat bilang panalangin na maipasa niya ang bar exam. Kumabog ng malakas ang puso ni Reyes. Ang katotohanang ang butil na ito ay natagpuan sa loob ng saradong silid ay isang hindi maikakailang ebidensya na ang may-ari nito ay tiyak na naroroon sa gabing iyon. Nagmamadaling nagmaneho si Reyes pabalik sa himpilan upang opisyal na irehistro ang butil bilang ebidensya. Humahangos siyang pumasok sa opisina ng CIDG at halos ihampas ang evidence bag sa mesa ni Vargas. Sa sandaling makita ni Vargas ang butil sa loob ng bag, biglang nawala ang kanyang kumpiyansa at kumibot ang kalamnan sa kanyang pisngi. Ngunit sa sumunod na sandali, ngumisi si Vargas at tumawa ng mapanlait. Ano to? Basura lang to ah. Umaasa ka ba sa isang piraso ng kahoy na itinapon ng isang deboto? Ayusin mo nga ang pag-iisip mo. Wala kaming panahon para sa ganitong kalokohan sa unit na ito. Marahas na hinablot ni Vargas ang evidence bag mula sa kamay ni Reyes at walang pakundangang itinapon ito sa isang luma at maalikabok na kahon ng karton na nakatambak sa likod ng isang kabinet. Hoy! Nang akmang bubuksan ni Reyes ang kahon, humarang si Vargas, nagkrus ng braso at tumingin sa kanya mula sa itaas. Ang liwanag ng fluorescent lamp sa kanyang likuran ay nagbigay sa kanyang mga mata ng isang malamig at ahas na anyo na naglalabas ng hindi masukat na kabulukan. Makinig ka, Reyes. Sasabihin ko ito ng isang beses pa. Kung gagawa ka pa ng anumang kalokohan, ililigpit ko ang mga gamit mo at ipapatapon kita sa isang community precinct. Naintindihan mo ba? Kumulo ang dugo ni Reyes at nanginginig ang kanyang mga kamay. Naging pula ang kanyang paningin sa galit at gusto niyang sunggaban ang kwelyo ng kanyang bulok na superior. Ngunit sa herarkiya ng isang malaking organisasyon tulad ng pulisya, ang hindi nakikitang pader ng ranggo ay napakataas at napakakapal. Mula sa mahigpit na nakakuyom na kamao ni Reyes, tanging ang malamig na pawis ng kawalan ng magawa ang tumulo. Ito ang sandali kung saan ang katarungan ay marahas na dinurog ng kapangyarihang tinatawag na impluensya. Sa likod ni Sandoval ay isang malaking kadiliman na madaling kayang baluktutin kahit ang organisasyon ng pulisya. Ang kanyang magiging biyenan ay isang makapangyarihang politiko na tinaguriang godfather ng mundo ng negosyo at politika at chairman ng isang malaking construction conglomerate. Ang isang salita mula sa lalaking ito ay sapat na upang yumanig sa pinakamataas na antas ng PNP. Ilang araw ang lumipas, isang direktiba ang dumating sa Special Investigation Team mula sa itaas. Ang utos ay ang pagbabawas at sa esensya, pagbuwag ng investigation team. Tahimik na iniligpit ng mga investigador ang kanilang mga gamit sa mga kahon ng karton at isa-isang bumalik sa kanilang mga dating departamento. Si Reyes, na huling nanatili sa kanyang mesa, ay nakatanggap din ng isang malupit na anunsyo ng paglipat. Ipapatapon siya sa isang liblib na himpilan sa isang malayong probinsya. Mula sa walang laman na drawer, kinuha ni Reyes ang larawan ni Madre Consuelo mula sa crime scene. Sa larawan, siya ay nakahandusay sa harap ng imahen, tahimik na nakapikit. Ang kanyang ekspresyon sa kabila ng malagim na pagkamatay ay tila kakaibang payapa. Maingat na tinupi ni Reyes ang larawan at inilagay ito sa bulsa ng kanyang uniforme, malapit sa kanyang puso. Nang lumabas siya sa pangunahing pasukan ng himpilan, lumingon siya minsan at tumingala sa malamig na kalangitan. Isang buwan matapos buwagin ang Special Investigation Team, isang marangyang tugtugin ng kasal ang umalingaungaw sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa siyudad. Si Jose Sandoval ay ikinasal sa anak ng chairman ng isang higanteng construction conglomerate. Ang listahan ng mga panauhin ay puno ng mga pangalan ng mga mambabatas, mga pinuno ng malalaking korporasyon at matataas na opisyal ng gobyerno. Si Sandoval, na nakasuot ng isang plansadong tuksedo
ay nagpakita ng isang napakaliwanag ng ngiti sa ilalim ng spotlight habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa mga bisita. Wala pang isang taon, si Sandoval ay umakyat na sa posisyon bilang managing partner ng isa sa mga pinakamalaking law firm sa bansa. Sa bawat panayam sa TV at magasin, palaging binabanggit ni Sandoval ang pangalan ni Madre Consuelo. Para sa aking yumaong kapatid, nais kong maging isang tagapagtanggol ng katarungan na nakatayo sa panig ng mga mahihina. Ang mga manonood ay naantig at napaluha sa imahe ni Sandoval na naluluha at nanginginig ang boses sa harap ng kamera. Pinalakpakan siya ng media bilang isang abogado ng katarungan na nalampasan ang trahedya ng kanyang kapatid. Walang sinuman ang nagduda sa kanyang mga salita. Walang sinuman ang nakaalala sa katotohanan ng gabing iyon. Ang pagkamatay ni Madre Consuelo ay isinara sa loob ng isang malamig na file na may markang unsolved case at ipinadala sa isang basement archives ng PNP. Sa malamig na estanting bakal sa isang silid na walang bintana, ang alikabok ng panahon ay dahan-dahang naipon, patong-patong sa mga tala ng investigasyon. Ang papel ay nanilaw, ang tinta ay kumupas, at ang alaala ay ganap na nawala sa isipan ng mga tao, at pagkatapos, lumipas ang 15 mahaba at malupit na taon. Ang insidente noong 1995 ay papalapit na sa taong 2010. Ang mga matatandang prayle sa monasteryo ng Inmaculada Concepcion ay namuhay ng tahimik, tinitiis ang malamig na tingin at masasakit na paninirang puri mula sa lipunan. Ang kanilang mga likod ay lalong kumukuba habang tumatanda, at ang kalungkutan na nakaukit sa kanilang malalalim na kulubot ay hindi kailanman gumaling. Tuwing gabi at umaga, umuupo sila sa malamig na kapilya, ipinagdarasal ang kaluluwa ng kanilang yumaong anak na hindi na babalik, tahimik na binibilang ang mga butil ng kanilang rosaryo. Ang hungkag na tunog ng pagdarasal ay umaalingaw-ngaw sa kabundukan na walang sinuman ang nakakarinig. Samantala, sa isang himpilan sa liblib na probinsya, si Reyes, na may mga puting buhok na, ay naglilibot sa isang mapayapa at nakakabagot na nayon gamit ang kanyang bisikleta. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag umupo siya sa ilalim ng luma at kumukutitap na fluorescent na ilaw ng himpilan, ang kanyang mga mata ay muling nag-aalab na may parehong talas tulad ng 15 taon na ang nakalilipas. Araw-araw, kinukuha niya ang larawan ni Madre Consuelo mula sa bulsa ng kanyang dibdib at hinahaplos ito ng kanyang mga daliri. Ang mga gilid ng larawan ay gasgas na at ang mga tupi ay puti na. Kahit na kinalimutan na ng mundo, hinding-hindi niya ito kinalimutan. Isang araw, tiyak na huhubarin niya ang perpektong maskarang iyon at kakalad ka rin ang demonyo sa ilalim ng impyerno. Ang apoy ng determinasyong iyon lamang ang tahimik at nag-aalab na nanatili sa kaibuturan ng puso ni Reyes sa loob ng 15 taon na walang sinumang nakakaalam. Taglagas ng 2010. Isang malaking tarpaulin ang isinabit sa gilid ng bundok malapit sa monasteryo ng Inmaculada Concepcion, proposed site of Premium Resort Complex. Ang pangalan ng developer na nakasulat sa tarpaulin na winawagayway ng hangin ay walang iba kundi ang malaking construction conglomerate na pinamumunuan ng biyenan ni Sandoval. Ang mga prayle na napilitang umalis ay paulit-ulit na nagpunta sa munisipyo at korte, desperadong nagprotesta. Ngunit ang tanging natanggap nila ay mga malamig na legal na dokumento. Sa umaga pagkatapos ng deadline para sa sapilitang pagpapaalis, isang hanay ng mga bulldozer ang dumating sa bakuran ng monasteryo. Ang kanilang mga makina ay umuugong ng malakas. Ang mga prayle ay pumila sa harap ng kapilya na kanilang ipinagtanggol sa buong buhay nila, yumuko ng malalim at nagdasal ng kanilang huling panalangin. Habang dahan-dahan silang bumababa sa bundok, ang mga construction worker ay tahimik na pinanood sila. Kinaumagahan, ang malaking bakal na pangalmot ng bulldozer ay walang awang ibinagsak sa bubong ng kapilya. Sa isang malakas na lagabog, ang mga biga na may daan-daang taon ng kasaysayan ay nabali at isang ulap ng alikabok ang pumailanglang. Ang mga pader ay gumuho at sa gitna ng mga guho, lumitaw ang lumang kahoy na imahe ng birhen. Si Mang Tomas,
isang construction worker, ay sinubukang itulak ang imahen sa isang tabi. Sa malakas na pagtulak, ang imahen ay bumagsak. Sa pagbagsak, nabiyak ang base nito. Mula sa guwang sa ilalim, isang makapal na tumpok ng papel na puno ng agyo ang gumulong sa lupa. Ano to? Naisip ni Mang Tomas. Gamit ang kanyang mga kamay na may guwantes, kinuha niya ito at pinagpagan ang alikabok. Ito ay isang kopya ng isang panalangin na isinulat ng brush sa luma at naninilaw na papel. Nang baligtarin ni Mang Tomas ang papel, naramdaman niya ang isang kakaibang tekstura sa kanyang mga daliri. Walang bakas ng tinta, ngunit mayroong mga uka na malinaw na inukit ng isang matulis na panulat na halos mapunit ang papel. Higit pa sa mga salita, ito ay parang mga peklat, ngunit kapag kinapa ng daliri, malinaw na bumubuo ito ng isang pangungusap. Biglang naalala ni Mang Tomas ang isang nakakatakot na tsismis mula 15 taon na ang nakalipas ang hindi pa nareresolbang kaso ng isang batang madre na brutal na pinatay sa monasteryo na ito. Itinigil ni Mang Tomas ang kanyang trabaho at agad na nagtungo sa himpilan ng pulisya. Sa isang silid sa likod ng himpilan, naroon ang bagong tatag na Unsolved Cases Task Force. Ang tumanggap ng mga papel sa desk ay isang nasa katanghaliang gulang na police captain na may maraming puting buhok, Miguel Reyes. 15 taon na ang nakalipas. Ang bagitong investigador na ipinatapon sa isang malayong probinsya ay, sa pamamagitan ng determinasyon, nakabalik sa headquarters at ngayon ay nakaupo sa silid na ito bilang pinuno ng task force. Kinuha ni Reyes ang mga papel mula sa evidence bag. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga salitang nakasulat sa sulok ng kupas na papel. Madre Consuelo. Sa sandaling makita niya ang pangalan na iyon, nag-igting ang kanyang panga. Ang payapang mukha sa larawan na 15 taon niyang iningatan sa kanyang bulsa ay nag-flashback. Hawak pa rin ang papel, nagmaneho si Reyes papunta sa crime lab. Sa isang madilim na analysis room, isang modernong 3D optical scanning device ang binuhay. Isang mapusyaw na asul na laser beam ang dahan-dahang gumapang sa likod ng papel. At doon, ang hindi mabilang na mga uka na hindi nakikita ng mata ay lumitaw bilang mga anino sa monitor. Isang salita, pagkatapos ay isa pa. Pinigil ni Reyes at ng mga technician ang kanilang paghinga, nakatutok sa monitor. Ang lumitaw sa screen ay isang lihim na talaarawan na isinulat ni Madre Consuelo bago siya mamatay, isang talaarawan na puno ng sakit. Dala ko ang anak ni Jose. Sa sandaling lumitaw ang linyang iyon, ang hangin sa analysis room ay tila nagyelo. Sunod-sunod na lumabas sa monitor ang isang desperadong katotohanan. Pupunta siya sa monasteryo ngayong gabi upang ayusin ang lahat. Walang sino man ang makakaalam. Hinding-hindi ako magiging hadlang sa kanyang maningning na kinabukasan. Tahimik akong aalis sa monasteryo na ito. Sa ibabaw ng papel, isinulat niya ang isang panalangin sa Diyos. Sa likod, gamit ang mga hindi nakikitang uka, inukit niya ang kanyang pag-ibig at desisyon para sa lalaking kanyang minamahal. At dahil sa takot na may makahanap, itinago niya ito sa guwang sa ilalim ng imahen. Iyon ang kanyang mga huling salita. Ang mga kamay ni Reyes ay bahagya ngunit tiyak na nanginginig. Ang tunay na mukha ng demonyo na nagsuot ng maskara ng isang banal sa loob ng 15 taon na nagsasalita ng katarungan sa TV ay ngayon ay hubad na nakalantad sa monitor. Tinago niya ang katotohanan ng pagbubuntis at para buksan ang kanyang daan patungo sa kapangyarihan, tinunaw niya ang babae at ang hindi pa isinisilang na bata sa isang saradong silid. Hinawakan ni Reyes ang nakaprint na report at sumandal sa upuan, huminga ng malakas. Ilang panahon na lang bago mag-prescribe ang kaso. Ang apoy ng determinasyon na tinago niya sa loob ng 15 taon ay sumiklab na parang isang malaking sunog. Dala ang katotohanang natuklasan sa malamig na liwanag ng crime lab, bumalik si Reyes sa himpilan. Isang malamig na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Tulad ni Inspector Vargas na nakipagsabwatan sa mga pakana ni Sandoval, 15 taon na ang nakalipas. Malamang na mayroon pa ring mga tao sa loob ng pulisya ngayon na nasa ilalim ng impluensya ng higanteng conglomerate.
Kung may kaunting impormasyon na malik, gagamitin muli ni Sandoval ang kanyang malawak na kapangyarihan upang durugin ang ebidensya. Pumili si Reyes ng 4 na tauhan na lubos niyang pinagkakatiwalaan, mga taong walang anumang koneksyon sa conglomerate o sa mundo ng politika, at bumuo ng isang lihim na task force. Sa isang conference room sa basement na walang bintana, muling inilatag ang mga maalikabok na file ng investigasyon mula 15 taon na ang nakalipas. Ang mga kupas na larawan ng crime scene ay inayos sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Idinikit ni Reyes ang larawan ni Sandoval sa gitna ng isang whiteboard at sa ilalim nito isinulat niya sa makapal na pulang marker, Jose Sandoval. Tiyak na ibabagsak. Ang absolutong kondisyon para madiin si Sandoval ay ang patunayan ang 2 oras na patlang sa hotel noong gabing iyon. Sinimulan ni Reyes at ng kanyang team na suriin ang listahan ng mga empleyado ng hotel at ang kanilang mga payroll noong panahong iyon. Tumanggi ang hotel na makipagtulungan gamit ang personal na impormasyon bilang dahilan, ngunit malinaw na ito ay dahil sa takot sa anino ng conglomerate sa likod nito. Araw-araw na nagpunta si Reyes sa korte at sa pamamagitan ng determinasyon, nakuha niya ang isang warrant upang suriin ang mga talaan ng mga tauhan. Ang mga nakuha na payroll records ay umabot sa 3 makakapal na folder. Nagkulong sila sa basement, nagpuyat at sinuri ang libu-libong mga talaan, isang nakakapagod na gawain. At sa madaling araw ng 2 araw, huminto ang daliri ni Reyes sa talaan ng isang nag-resign na empleyado, isang valet parking attendant. Ang lalaki, si Benny, ay biglang nag-resign pagkatapos ng insidente at sa ilalim ng kanyang separation pay, isang hindi pangkaraniwang halaga na 5 milyong piso, higit sa 10 beses ng kanyang karaniwang sahod ang nakasulat. Imposibleng makatanggap ng ganito kalaking pera ang isang empleyado na 2 buwan pa lang sa trabaho. Malinaw na ito ay pampatahimik. Siya na nga, naisip ni Reyes. Alam niya ang mga kilos ni Sandoval noong gabing iyon. Agad na sinuri ni Reyes ang public records ni Benny, ngunit ang kanyang address ay matagal nang nabura. Ang kanyang health insurance records, cellphone contracts, credit card history, lahat ay nawala. Matapos matanggap ang 5 milyong piso, ganap na naglaho si Benny mula sa mata ng publiko, tila muling sumapit sa isang dead end ang investigasyon. Ngunit tiningnan ni Reyes ang mga nakaraang criminal record ni Benny. Bago pa man magtrabaho sa hotel, si Benny ay mayroon ng kasaysayan ng pagkakaaresto sa mga ilegal na sugalan. Ang isang sugarol na biglang nagkamal ng malaking pera ay may iisang patutunguhan lamang. Sinimulan ni Reyes na ikumpara ang mga talaan ng mga raid sa mga ilegal na casino at underground gambling dens sa buong bansa sa profile ni Benny. 2 buwan ng nakakapagod na trabaho ang lumipas. Sa wakas, isang impormasyon ang dumating na isang hindi kilalang lalaki na tumutugma sa description ni Benny ay madalas na nakikita sa isang underground gambling den sa isang abandonadong industrial zone sa probinsya. Sa gabing iyon, sa isang sulok ng industrial zone na hinahampas ng malamig na hangin mula sa dagat, ipinarada ni Reyes at ng 4 na investigador ang kanilang hindi markadong sasakyan sa harap ng isang kinakalawang na abandonadong pabrika. Ang amoy ng asin at bulok na langis ng makina ay bumalot sa hangin. Mula sa basement ng pabrika, maririnig ang mahinang tunog ng magaspang na boses ng mga lalaki at ang kalansing ng mga poker chip. Hinawakan ni Reyes ang baril sa kanyang baywang at dahan-dahang bumaba sa mga hagdanang semento patungo sa madilim na basement. Ito ang sandali kung kailan sisiklab ang apoy ng paghihiganti pagkatapos ng 15 taong pananahimik. Bang! Ang malakas na tunog ng pagsipa sa makapal na pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Pulis ito, huwag kayong gagalaw. Kasabay ng sigaw ni Reyes, sabay-sabay na pumasok ang 4 na investigador sa loob. Ang lugar, na puno ng amoy ng alak, sigarilyo at pawis ng mga lalaki ay agad na nagasenru sa gulat at kaguluhan. Ang mga mesa ay nabaliktad at ang mga chip ay kumalat sa sahi. Sa gitna ng mga nagsisitakbuhang parokyano, isang maliit na anino mula sa likod ng silid ang tumadyak sa isang upuan at tumakbo
na parang daga patungo sa isang madilim na daan papunta sa likurang pinto. Hindi ka makakatakas. Isang investigador na nakaabang na sa eskinita ang sumalubong sa lalaki ng isang malakas na tackle, pinadapa siya sa sementadong lupa. Ang mga braso ng lalaki ay pinilipit sa kanyang likuran, si Benny. Ang anino ng kabataang nagtrabaho bilang valet sa isang luxury hotel, 15 taon na ang nakalipas ay wala na. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na payat at ilang ngipin sa harap ang bungi. Nakasuot ng kupas at maruming jacket, ang kanyang nanginginig na anyo ay hindi angkop sa isang taong nakatanggap ng 5 milyong piso. Ang kanyang itsura ay kasindungis ng isang taong kalye. Sinunggaban ni Reyes ang kwelyo ni Benny at marahas siyang isinandal sa isang pader na ladrilyo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang dokumento at itinutok ito sa harap ng mga mata ni Benny. Ito ang petsa ng charity reception, 15 taon na ang nakalipas at ang employment record ni Benny. Sa sandaling makita niya ito, biglang namutla si Benny. Ang kanyang mga mata ay ligaw na gumalaw at sinubukan niyang umatras. Wala po akong alam. May utang po ako sa inyo. Wala po akong alam. Ang basag na boses ni Benny ay umalingaw-ngaw sa gabi. Walang imik na kinuha ni Reyes ang pangalawang dokumento mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa ilong ni Benny. Isang warrant para sa obstruction of justice at accessory to murder. Sa sandaling makita niya ang mabibigat na itim na salita, ganap na nanlambot ang mga tuhod ni Benny at napaupo siya sa sahig. Lumuhod si Reyes sa harap ni Benny at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, bumulong siya. Kung magsasalita ka ngayon, isa ka lang, person of interest. Pero kung patuloy kang magsisinungaling, gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan bilang kasabwat sa pagpatay. Ang mga labi ni Benny ay naging kulay ube at nanginginig. Sa wakas, sumuko siya at dahan-dahang tumango. Sa interrogation room ng himpilan, sa ilalim ng malamig na fluorescent na ilaw, si Benny na nakaupo sa isang upuan ay nanginginig na isinulat ang katotohanan sa kanyang sinumpaang salaysay. Noong gabing iyon, sa gitna ng reception, isang direktang utos ang dumating sa radyo ni Benny mula kay Ginoong Del Rosario. Isang napakahindi pangkaraniwang utos na dalhin ang itim na sedan ni Ginoong Sandoval sa basement service entrance gamit ang service elevator. Sa halip na sa karaniwang exit, sinunod ni Benny ang utos at si Sandoval ay lihim na nakalabas ng hotel nang walang nakakakita. Ang nanginginig na dulo ng panulat ni Benny ay huminto sandali sa papel at pagkatapos ay mabigat na nagpatuloy. 2 oras ang lumipas nang bumalik ang sedan ni Sandoval sa service entrance na pasinghap si Benny. Ang mga gulong at fender ng luxury car na dapat sanay makintab ay puno ng makapal at mapulang putik na karaniwan sa mga kalsada ng Sierra Madre. Nang lumapit si Benny sa sasakyan upang buksan ang pinto, isang matapang na amoy ng kemikal ang sumalubong sa kanya mula sa siwang ng trunk. At kasama ng amoy ng kemikal, isang maligamgam, malansa at parang kalawang na amoy, ang matapang na amoy ng dugo ang tumama sa mukha ni Benny. Sa sandaling maamoy niya ito, nanlambot ang mga tuhod ni Benny sa takot at kinailangan niyang sumandal sa isang poste ng semento para hindi matumba. Si Sandoval, na bumaba mula sa sasakyan, ay tiningnan si Benny. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng isang reptilya, ay isang babala na mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Kinaumagahan, ipinatawag si Benny ni Ginoong Del Rosario, binigyan ng isang makapal na sobreng puno ng pera at binantaan, umalis ka sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Alam mo kung anong mangyayari sa iyo kung magsalita ka. Sa huling linya ng salaysay, isinulat ni Benny ang kanyang nanginginig na pirma. Kinuha ni Reyes ang salaysay at tinitigan ito hanggang sa matuyo ang tinta. Ang huling piraso ng puzzle ay perpektong nailagay. Ang mga mata ni Reyes ay nag-alab na parang isang mandaragit na handa ng manghuli. Ngayon na ang oras upang harapin ang demonyo sa kanyang kastilyo. Agad na nagtungo si Reyes sa korte at humiling ng search at arrest warrant para sa penthouse ni Sandoval sa isang luxury tower. Wala pang 1 buwan bago mag-prescribe ang kaso, ang warrant ay na-issue 4:00 ng umaga
Ang mga investigador na nakasuot ng bulletproof vest ay umakyat sa penthouse sa pinakamataas na palapag gamit ang elevator. Tumayo si Reyes sa tabi ng pinto at sa isang tango, sinipa ng dalawang investigador ang makapal na pinto. Crack! Nabali ang lock at bumukas ang pinto. Sa malawak na sala, sa harap ng mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, nakatayo si Jose Sandoval. Nakasuot ng mamahaling sutlang roba, may hawak na baso ng red wine sa isang kamay. Pinagmamasdan niya ang tanawin ng lungsod sa gabi. Dahan-dahang lumingon si Sandoval. Sa kabila ng pagpasok ng mga pulis, walang bakas ng gulat o pag-aalala sa kanyang mukha. Dahan-dahang ngumiti si Sandoval, isang ngiti ng matinding pagkabagot. Nang kinuha ni Reyes ang kanyang posas at humakbang pasulong, dahan-dahang inilagay ni Sandoval ang baso ng wine sa isang marmol na mesa at inabot ang kanyang mga kamay. Ang malamig na metal ay pumulupot sa mga pulso ni Sandoval, gumawa ng isang walang buhay na tunog. Habang inilalabas ng mga investigador si Sandoval mula sa gusali, ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na nakaabang na ay nagliwanag sa kadiliman bago mag-umaga. Kahit na sa sandaling dinadala siya, hindi nawala ang ngiti ni Sandoval. Nagbigay pa siya ng bahagyang tango sa mga miyembro ng media bago pumasok sa sasakyan ng pulis. Bago pa man makarating si Sandoval sa himpilan, isang hanay ng higit sa 10 itim na luxury sedan ang pumarada sa parking lot. Bumaba mula sa mga sasakyan ang isang hukbo ng mga abogado mula sa pinakamahuhusay na law firm na pinamumunuan ng biyenan ni Sandoval kasama ang mga dating piskal na naging abogado. Ang grupo ng mga abogadong nakaitim na suit ay ganap na hinarangan ang pasilyo ng himpilan. Sa isang maliit na interrogation room, sa magkabilang dulo ng isang malamig na mesang bakal, magkaharap sina Reyes at Sandoval. Sa likod ni Sandoval, 3 elite na abogado ang nakasandal sa pader, nakakrus ang mga braso. Inihampas ni Reyes sa mesa ang sinumpaang salaysay ni Benny at ang report sa pagdecode ng talaarawan ni Madre Consuelo. Nagkrus ng mga binti si Sandoval, tumingala sa kisame, at humikab ng malakas. Ito ang parehong mapagkunwaring mukha na nakita 15 taon na ang nakalipas na nagpipilit na umiyak para sa mga kamera sa libing. Kinuha ng punong abogado ang report gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, nginisian ito at ibinalik sa mesa. Mga uka sa isang papel mula 15 taon na ang nakalipas. Ito ba ang sinasabi ninyong ebidensya sa pagpatay? Kinuha ng punong abogado ang isang makapal na sobre mula sa kanyang attaché case at inilatag ito sa mesa. Ito ay mga medical record na nagsasabing si Madre Consuelo ay sumasailalim sa psychiatric treatment. Siya ay may malubhang delusional disorder. Ang nilalaman ng talaarawang ito ay pawang mga guni-guni lamang ng isang taong may sakit sa pag-iisip. Kumunot ang noo ni Reyes. Tiniyak ng mga matatandang praile na hindi kailanman nagpatingin sa isang psychiatrist si Madre Consuelo, malinaw na mga peking dokumento. Ngunit nang subukang questionin ni Reyes ang pinagmulan nito, malamig na sumagot ang abogado. Ang isyu ng ebidensya ay isang bagay na dapat pagtalunan sa korte. Hindi tumigil ang atake ng mga abogado. Sunod na inilatag sa mesa ang mga criminal record ni Benny. Isang sinumpaang salaysay ng isang kilalang sugarol na may kasaysayan ng pagnanakaw at panloloko na nakuha sa ilalim ng pamimilit ng pulisya. Ang paggamit ng salita ng isang taong tulad nito upang akusahan ang isang kilalang abogado bilang isang mamamatay tao ay isang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan ng pulisya. Habang nagngingit-ngit si Reyes sa galit, sa wakas ay nagsalita si Sandoval na kanina patahimik. Totoong umalis ako sa party, ngunit sa loob ng 2 oras na iyon, nakipagkita ako sa isang loan shark upang bayaran ang mga utang ng monasteryo. Nagsumite siya ng isang paunang inihandang affidavit. Doon, kumpleto ang pangalan at lokasyon ng loan shark at maging ang pirma nito. Malinaw na ang pera mula sa conglomerate ay nauna nang nakipag-ayos sa loan shark. Ang alibi ni Sandoval ay naging mas matibay pa kaysa 15 taon na ang nakalipas. Isang kuta ng masamang balak. Sa labas, isang mas malaking digmaan ang nagsimula. Ang mga media outlet na binayaran ni Sandoval
ay sabay-sabay na naglabas ng mga balita na may headline na "Pulisya, ginigipit ang isang inosenteng human rights lawyer." Ang manipulasyon ng impormasyon at ang pader ng malaking kapangyarihan ay ganap na pumapalibot kay Reyes at sa kanyang team. Sa gitna ng matinding batikos mula sa publiko, kumilos ang piskalya, sumuko sa presyon ng higanteng conglomerate, ibinasura ng piskalya ang request para sa arrest warrant dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bago pa man matapos ang 48 oras na limitasyon, pinalaya si Sandoval. Paglabas ni Sandoval sa harap ng himpilan ng pulisya, kumuha siya ng isang puting panyo at dahan-dahang ipinahid sa kanyang mga mata sa harap ng mga naghihintay na reporter. "Nabuhay ako para lamang bigyan ng katarungan ang aking yumaong kapatid. Labis akong nalulungkot at nagagalit sa mga aksyon ng ilang pulis na sinusubukang gawin akong isang mamamatay tao. Ito ay isang perpektong kalkuladong luha ng demonyo. Isang buwan na lang bago mag-prescribe ang kaso. Sa walang taong opisina ng task force, si Reyes ay nag-iisang sinuntok ang malamig na pader na semento. THU'd. Kahit na nagsimula ng masugatan at dumugo ang kanyang kamao, hindi tumigil si Reyes. Isinandal niya ang kanyang noo sa pader, humihinga ng malakas na parang isang hayop. Hahayaan na lang ba niyang makatakas ang demonyong iyon? Dito na ba magtatapos ang 15 taon ng kanyang determinasyon? Noong gabing iyon, handa nang matanggal sa serbisyo, bumaba si Reyes sa evidence storage sa basement ng himpilan. Binuksan niya ang mabigat na pintong bakal at sumalubong sa kanya ang amoy ng amag at lumang papel. Sa ilalim ng kumukutitap na fluorescent na ilaw, mga bundok ng maalikabok na kahon ng karton ang nakatambak. Hinila ni Reyes ang kahon ng kaso ng monasteryo ng Inmaculada Concepcion mula sa pinakalikod na estante at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Mga naninilaw at kupas na larawan. Hinablot ni Reyes ang isang maliit na plastic bag na nakadikit sa ilalim ng kahon. Ito ang nabiyak na butil ng rosaryo na itinapon ni Vargas 15 taon na ang nakalipas, na sinabing basura at inalis sa listahan ng ebidensya. Sa ibabaw nito, naroon pa rin ang mga bitak mula sa pagkakahigpit ng pagkakahawak. Naalala ni Reyes ang sinabi ng matandang prele. Ito ay gawa sa isang espesyal na kahoy na tinamaan ng kidlat. Ang istruktura ng kahoy na tinamaan ng kidlat ay nag-iiba mula sa karaniwang kahoy. Kung susuriin ito gamit ang siyensya, tiyak na may lalabas. Sa pagsikat ng araw, kumatok si Reyes sa pinto ng DNA Analysis Lab sa Crime Lab. Sa harap ng isang batang mediko-legal, lumuhod si Reyes at idinikit ang kanyang noo sa malamig na sahig. Lumuhod siya. Isinantabi niya ang kanyang pride at ranggo, yumuko sa ngalan ng katotohanan. Sumara ang pinto ng analysis room at nagsimulang gumana ang mga microsurface analysis at deep DNA extraction machine. Lumipas ang unang gabi, ang pangalawa, at ang pangatlo. Umupo si Reyes sa isang bench sa pasilyo, hindi kumukurap habang naghihintay ng resulta. Ang kape sa kanyang basong papel ay lumamig, ngunit patuloy lang siyang nakatitig sa pinto. Sa madaling araw ng ikatlong araw, bumukas ang pinto ng analysis room at lumabas ang mediko-legal na may hawak na isang printout. Tumayo si Reyes na parang tinamaan ng kidlat. Lumabas na po, 2 uri ng DNA. Ang una ay dugo na sumipsip sa mga bitak ng butil ng rosaryo na ganap na tumugma sa biktima, si Madre Consuelo. Ang pangalawa ay epithelial cells at tissue mula sa salarin na bumaon sa hibla ng kahoy nang mahigpit niyang hawakan ang butil. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Reyes ang isa pang plastic bag. Ito ay isang basong papel na ginamit ni Sandoval sa interrogation room. Inilagay ng mediko-legal ang data ng laway mula sa gilid ng baso sa system. Ang 2 waveform ay nagsanib sa monitor at sinimulan ng sistema ang pagkukumpara. Match rate 99.99%, isang pulang pop-up ang lumitaw sa gitna ng screen. Tinakpan ni Reyes ang kanyang mukha ng 2 kamay at napaluhod. Oo, isang malalim na ungol na parang sa isang hayop ang kumawala mula sa lalamunan ni Reyes. Ang mukha ni Madre Consuelo na nakangiti sa loob ng kanyang bulsa sa loob ng 15 taon
ay naging malabo dahil sa kanyang mga luha. Samantala, sa kanyang penthouse sa Maynila, binuksan ni Sandoval ang isang bote ng pinakamamahaling champagne at ngumiti habang pinagmamasdan ang mga bula. Inaayos niya ang kanyang talumpati para sa kanyang pagpasok sa politika na iaanunsyo sa araw na mag-prescribe ang kaso. Upang bigyang katarungan ang aking yumaong kapatid, itatama ko ang hustisya sa bansang ito. Ngumiti si Sandoval habang itinaas ang kanyang baso. Ilang oras ang lumipas, ang pinto ng opisina ng hepe ng CIDG ay marahas na sinipa ng walang katok. Bago pa man makasigaw ang hepe, inihampas ni Reyes sa kanyang mesa ang resulta ng DNA analysis. Ang dugo ng biktima at ang DNA ng suspek ay mula sa iisang butil. Hihilingin ko muli ang arrest warrant. Kung kaya mong pigilan, pigilan mo ako. Ang mga mata ni Reyes ay hindi na mga mata ng isang ordinaryong investigador. Ito ay mga mata ng isang anghel ng kamatayan na umakyat mula sa impyerno upang kunin ang ulo ng demonyo. 12 oras na lang bago mag-prescribe ang kaso. Ang korte ng Regional Trial Court ay nababalot ng isang kakaibang tensyon. Sa upuan ng akusado ay nakaupo si Jose Sandoval na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sa unang hilera ng gallery, ang kanyang biyenang chairman ng conglomerate at ang kanyang asawa ay magkatabing nakaupo. Nang isumite ng piskalya ang resulta ng DNA analysis, tumayo ang punong abogado ni Sandoval at tumawa ng mapanlait. Ang rosaryong iyan ay madalas hawakan ng aking kliyente noong bumibisita siya sa monasteryo 15 taon na ang nakalipas, at ang dugo marahil ay mula sa biktima na nasugatan habang naglilinis. Ang paggamit nito bilang ebidensya sa pagpatay ay masyadong pilit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng korte at pumasok si Reyes na tulak-tulak ang isang malaking monitor. Sa pahintulot ng hukom, binuksan niya ang monitor at isang larawan ang lumitaw sa screen. Ito po ay isang imahe mula sa isang speed camera sa isang kalsada patungo sa Sierra Madre noong gabi ng krimen. Ginamit namin ang pinakabagong teknolohiya ng AI upang i-restore ang imahe. Natahimik ang buong korte. Malinaw na nakikita sa larawan ang isang itim na sedan na mabilis na tumatakbo sa gitna ng ulan. Ang mukha ng lalaking nagmamaneho na may bukas na bintana at may sigarilyo sa bibig ay walang dudang si Sandoval. At higit sa lahat, sa kanyang kanang kamay na nakahawak sa manibela ay ang kumpletong 10 watcho, butil na rosaryo, walang bawas. Sumunod ay ipinakita ang isang simulation video ng krimen, ang proseso ng pagtunaw sa crime scene, gamit ang espesyal na kemikal sa loob lamang ng 5 minuto, at ang klasikong saradong silid na panlilinlang gamit ang mga siwang ng lumang kahoy na pinto upang isara ang trangka mula sa labas. Lahat ay nag-ugnay sa isang linya. Ang kumpletong rosaryo sa braso ni Sandoval bago pa man siya magtungo sa crime scene at ang nabiyak na butil na may dugo ng biktima na natagpuan sa loob ng saradong silid, isang perpektong patunay sa timeline. Namutla ang punong abogado at nahulog ang mga hawak niyang dokumento. Sa sandaling iyon, sa unang hilera, tumayo ang chairman ng conglomerate. Tiningnan niya si Sandoval sa upuan ng akusado. Hindi ito isang tingin sa isang manugang. Ito ay isang tingin ng absolutong paghamak na parang nakatingin sa isang gumagapang na uod. Sumenyas ang chairman sa kanyang katabing sekretarya at sabay-sabay na iniligpit ng 4 na abogado ang kanilang mga gamit. Umalis sila sa korte nang hindi man lang tumitingin kay Sandoval. Ang asawa niya na nagsuot ng kanyang salaming pang-araw ay sumunod sa kanyang ama nang hindi man lang lumingon. Ang pagputol ng ugnayan, ang malaking kalasag ng pera at kapangyarihan ay biglang nawala. Si Sandoval, na ngayon ay nag-iisa, ay tumayo na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila sasabog. Ang maskara ng perpektong elite ay nabasag at ang kanyang masamang tunay na pagkatao ay umalingaw-ngaw sa korte. Kalokohan. Nilinis ko lang ang isang babaeng sumusubok na kumapit sa aking mga paa. Sino ba sa tingin ng mga hamak na praile na iyon ang kinakalaban nila? Isa sa mga matatandang praile na nakaupo sa sulok ng gallery ay tinakpan ang kanyang mga tainga at yumuko. Nag-init ang ulo ng hukom
Ang gavel ay itinaas at malakas na ibinagsak. Bang! 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 Ang akusado ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Dinamba ng mga guwardiya si Sandoval, pinilipit ang kanyang mga braso sa likuran at pinusasan siya. Idinapa ang kanyang mukha sa sahig. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent, ang imahe ng demonyong gumagapang ay napakakaawa-awa. Isang buwan ang lumipas. Ang pag-aresto kay Sandoval ang naging simula ng pagbagsak ng isang malaking kadiliman. Agad na itinakwil ng chairman ng conglomerate ang kanyang manugang. Ang law firm ni Sandoval ay sinalakay dahil sa obstruction of justice at tax evasion at kalaunan ay binuwag. Si Inspector Vargas at si Ginoong Del Rosario na humadlang sa investigasyon 15 taon na ang nakalipas ay sunod-sunod na inaresto dahil sa kanilang mga krimen. Isang hapon na may mainit na sikat ng araw sa bakuran ng monasteryo ng Inmaculada Concepcion na muling nakamit ang katahimikan matapos kanselahin ang resort development, nakatayo si Reyes at ang kanyang mga investigador nakasuot ng itim na suit. Ang nasirang kapilya ay unti-unting inaayos ng mga praile at sa altar nakalagay ang isang larawan ni Madre Consuelo na may maamong ngiti. Lumapit si Reyes sa altar at kinuha ang dalawang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang isa ay ang kopya ng panalangin. Ang isa pa ay ang nabiyak na butil ng rosaryo sa isang evidence bag. Nang dahan-dahan niyang ilagay ito sa altar, isang tahimik na yabag ang lumapit mula sa likuran. Ang tatlong matatandang praile. Ang pinakamatandang praile ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Reyes. Walang salitang binitiwan, ngunit ang init at ang mga luha ay nagsabi ng lahat ng pasasalamat. Kinuha ng praile ang isang lumang supot mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang laman nito sa altar. Gumulong ang 107 butil ng rosaryo. 15 taon na ang nakalipas. Isa-isa nilang pinulot ang mga nagkalat na butil at maingat na itinago. Kinuha ng praile ang nabiyak na butil na inilagay ni Reyes at sinimulang ipasok ito sa isang bagong sinulid kasama ang 107 iba pa. Isang butil pagkatapos ay isa pa. Ang malinaw na tunog ng mga butil na nagkakasama ay umalingaw-ngaw sa kapilya at nang ang huling butil ay naipasok at ang buhol ay mahigpit na itinali, ang 101 butil na marahas na pinaghiwalay 15 taon na ang nakalipas ay sa wakas ay muling naging isang buong rosaryo. Mula sa mga mata ng praile, ang mga luhang matagal ng pinigilan ay bumuhos na parang agos. Si Reyes at ang kanyang mga investigador ay yumuko ng malalim sa harap ng nakangiting larawan at ng mga praile. Walang sinuman ang nagtaas ng kanilang mukha. Tingling. Isang ihip ng hangin ng tagsibol ang dumaan at ang isang lumang wind chime na nakasabit sa gilid ng bubong ay gumawa ng isang malinaw na tunog. Ang tunog na iyon ay lumampas sa kabundukan, kumalat ng malayo. Ang demonyo na nagtaksil sa mga nagpalaki sa kanya ay nawalan ng lahat at ang determinasyon ng isang investigador na hindi sumuko ay nagligtas sa isang kaluluwang pinaslang. Nang ang naputol na rosaryo ay muling nabuo, ang 15 taon ng luha ang naghugas sa lahat ng kasalanan at kalungkutan. Gaano man itago ng kapangyarihan ang katotohanan, ang tagumpay na itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na babagsak. Ito ang aral na ipinapaalala sa atin ng kuwentong ito. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung naantig ng kuwentong ito ang inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ito ang silid ng mga lihim na talaan.